Dapat ba binalik o hindi binalik? Tama lang yung ginawa niya, hindi niya binalik. Actually bro, makasabat lang. Sige, sige. Alam mo bro, ito nung nasa MCGB pa ako bro. Ako, kapag tuloy nagkakatipon kami, kasi meron kaming sinasagawang pagkakatipon. Mismo si Yugi, nasa sumpan kami, di ba? Yung pinagdadausan ng lugar ng pinaroroonan niya ay mismong bahay ni Bes. So, yun nga, yung sinasabi mo bro, tama yun. Totoo yun. Yun. Yan. Yung ginagamit ng mga mayayaman, Oo. yung ay pinapangalan sa kanila, gano'n. Kaya yung mga nag-aalaga sa kanila, diba, yung mga caregiver, minsan, pinabibigay sila yung mana kung sa nag-alaga. Parang gano'n. Oo. Yan. Ako kasi, noon pa, nabanggit ko na rin naman ito noon eh. Noon pa, kinukuha ko ni Bes. Bata pa ako noon, bago pa lang ako noon. Dito ka na sa akin, tuturuan kita. Ang lolo mo nagturo sa akin. Hindi ako nakatanaw ng utang na loob sa lolo mo. Kaya bilang pagtanaw ng utang na loob ko sa lolo mo, sa iyo ako tatanaw ng utang na loob. So, hindi ako nagmamayabang. Kinikwento ko yung totoo. Yan ang fact. Ganon ang relasyon namin ni Bes. Turing niya sa akin, apo niya ako. Turing ko sa kanya, lolo ko siya. Ganon kami. Pero, hindi kasi ako presentado alsado. At hindi ako oportunista. Hindi ko sinasabi yung mga dumikit sa kanya ay oportunista. I'm talking about myself. Hindi ako oportunista. Ayoko nung ganon. Kaya, nag-ano ako, gusto ko common na member lang ako. Naiisip ko, to cut the long story at nag-premise lang ako, kung ako, isinunod ko si Bes. Kapag walang magkasabing ng totoo, syempre lahat maniniwala sa mali, sa kasinungalingan. Kasi meron kasing ibang mga nagsasabi, lalo na sa social media, na si Bes ay namatay. Yung threesome na sinasabi nila. Para na rin info nyo ng lahat, mga kapatid. Medyo hindi ko naman i-share na lahat ng detail. Makinig kayo ha, hindi to chismis. Di ba ang isang pinaninira kay Yuli ay yung may mansion siya doon, di ba? Na parang hindi raw para sa kanya yon, inagaw niya. Yun ang termino eh. Inagaw niya. Parang, umaga, hindi para sa kanya yon, kinuha niya. Ganito po yan, mga kapatid. Para rin dyan sa Pilipinas, pagka isang mayaman, minsan, gagawin yan, ipapangalan niya sa sobrang dami ng property, ipapangalan mo yan sa mga dami mo. Sa Brazil, ganun ang nangyari. Kaya nga may ibang mga, hindi ko nasasabihin mga pangalan, nakapangalan sa kanila. Halimbawa, yung isang mansion sa ganito, nakapangalan kay Brad ganito. Yung isang mansion na ganito, sa kanya nakapangalan, etc., etc., and so on and so forth. Ngayon, nung nawala si Bes, nireclaim lahat yon, pinababalik. Ngayon, itong mga iba, nag-surrender. Kasi syempre, alam naman nila, dami lang sila eh. Hindi talaga kanila yon. Ngayon, ang pinaninira laban kay Yuli, hindi siya nagsole. So, pagka nandun ka ngayon sa para makitad na perspective, oo nga, pag nanakaw nga yun, sino mag-a-agree? Pwede kayong hintayin nga natin, anong comment nyo? Agree ba kayo doon? Dapat nga, binalik niya? Dapat binalik sana niya? Ano masasabi nyo mga kapatid? Dapat ba binalik o hindi binalik? Tama lang yung ginawa niya, hindi niya binalik. Actually bro, makasabat lang. Sige. Alam mo bro, ito nung nasa MCGB pa ako bro. Ako, kapag tuloy nagkakatipon kami, kasi meron kaming sinasagawang pagkakatipon. Mismo si Yugi, nasa sumpan kami, di ba? Yung pinagdadausan ng lugar ng pinaroroonan niya ay mismong bahay ni Bes.
So, yun nga, yung sa sinasabi mo bro, tama yun. Totoo yun. Yun. Na Yan. yung ginagamit ng mga mayayaman, Oo. yung ay pinapangalan sa kanila, gano'n. Kaya yung mga nag-aalaga sa kanila, diba, yung mga caregiver, minsan, pinabibigay sila yung mana kung sa nag-alaga. Parang gano'n. Oo. Yan. Yan. Ngayon, ganito yan, mga kapatid. Tingnan nyo, Ako kasi, noon pa, nabanggit ko na rin naman ito noon eh. Noon pa, kinukuha ko ni Bes. Bata pa ako noon, bago pa lang ako noon. Dito ka na sa akin, tuturuan kita. Ang lolo mo nagturo sa akin. Hindi ako nakatanaw ng utang na loob sa lolo mo. Kaya bilang pagtanaw ng utang na loob ko sa lolo mo, sa iyo ako tatanaw ng utang na loob. So, hindi ako nagmamayabang. Kinikwento ko yung totoo. Yan ang fact. Ganon ang relasyon namin ni Bes. Turing niya sa akin, apo niya ako. Turing ko sa kanya, lolo ko siya. Ganon kami. Pero, hindi kasi ako presentado alsado. At hindi ako oportunista. Hindi ko sinasabi yung mga dumikit sa kanya ay oportunista. I'm talking about myself. Hindi ako oportunista. Ayoko nung ganon. Kaya, nag-ano ako, gusto ko common na member lang ako. Naiisip ko, to cut the long story at nag-premise lang ako, kung ako, isinunod ko si Bes. Ibinibigay ko muna yung perspective ko. What if, sumunod ako, sumama na ako kay Bes, nakasama na niya ako palagi, hanggang pagpunta niya ng Brazil, syempre, kasama ako noon. At ganun na ang kalagayan ko, kasama niya ako sa bahay niya, merong isang mansion dyan ngayon, nakapangalan sa akin, at akin yon. Dahil nga, hindi naman niya ako kasambahay eh. Alam ko yung relasyon namin ni Bes. Nakukuha niyo po ibig sabihin. Nakukuha mo, Brad Anya, no? Yes, yes. Oo, hindi ako katulad ng mga kasambahay. In other words, ngayon, itong mansyon na isa, binigay niya sa akin, nakapangalan sa akin. Although, syempre, mansyon yan eh. So, may iba rin namang titira. Alam naman ako lang mag-isa. Ngayon, namatay si Bes. Nire-reclaim ngayon, kinukuha. Ako, ibabalik ko ba? Ang sagot ko, hindi. Bakit? Alam ko relasyon ko kay Bes. Bigay niya sa akin to. Hindi naman ako katulad ng mga kasambahay. I'm speaking of the fact. Hindi ako nagyayabang. Sinasabi ko lang yung totoo. Iba kami eh. Iba relasyon ko sa kanya. Bigay niya sa akin to. Ba't ko ibabalik? Nakuha niyo mga kapatid. Ganon yung kay Yuli. Ba't niya ibibigay? Mahal ni Bes si Jan. Ako naniniwala kasi bro, sa akin na sa opinion ko, si Yuli, si Bes, actually ang turingan nila sa isa't isa gaya ng anak at ama. Sa akin ako kasi bro, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng iba na sila raw ay merong, alam mo yun bro, actually pa si Bes yun ang paninira sa kanya tungkol doon sa kanyang gender. Pero kung sa ating sisiyasatin o titingnan yun kasi ako bro, si Bes kasi na-meet ko rin siya bro. Actually nakita ko siya personal sa Quiapo. Actually nagtanong din ako kanya ilang beses na kay Don Manolo Padis, nagtanong din ako sa kanya. Hindi lang talaga ako na siguro kung naging manggagawa rin ako kasi noong mga panahon ni-decide din ako maging manggagawa. So ang ibig ko bang sabihin bro, si Bes at si Yuli, ang turing nila sa isa't isa, ama't anak. Kasi diba si Bes nag-aampon ng kapatid, tama bro? Yun ang sa akin. Kaya, kasi bro, nakausap ko yan si Yuli. In fairness naman sa kanya, kasi marami rin mga paninira sa kanya ng mga nakaraan. Ang isa lang natatandaan kong sinabi niya sa akin, sa amin ng mga dating kasama, Diyos ang nakakaalam kung ano ang aming relasyon Bes. Kahit ano pang masamang sinasabi ng iba laban sa kanya, sa kanila, may Diyos na nakakaalam. Yun ang isang bagay na talagang nagustuhan ko
Kasi hindi dahil sa gusto kakampi ako sa kanya o kakampi ako kay Beth o makaano. Kasi ang tao kasi bro, kapag wala siyang masamang isip sa kapwa, hindi siya mag-iisip ng masama. Mm. Yun ang akin bro. Ewan ko lang, yun ang opinion ko bro. Wala akong, Mm. wala akong sa iba. Basta yun ang opinion. Yun. Sige. Kaya, ngayon, ang tanong, mga kapatid, bakit biglang natahimik? Diba? Yung na-intro kanina ni, na isa sa nabanggit ni Brad Anya kanina yung time na naghahamon si Yuli kay Daniel, bakit biglang tumahimik? Oh. Isa rin yung pinagtaka ko bro. Actually, biglang tumahimik siya Oo. Dahil kasi siya lumabas sa YouTube Ito hindi ko makakalimutan. Usap kami niyan. Nasabi niya sa akin, Brad Coco, ituloy mo yung laban. Magkasangga tayo. Sabi niya sa akin. Pero ang nangyari, ako lang nakikipaglaban sa YouTube. Sa FB. Pero siya tahimik. Akala ko ba, nakikipag-ano siya. Makikipaglaban sa makikipagkatwiranan. Bigla siya tumahimik. Tama ka. Tumahimik siya. Alam niya bakit? Hanggang dyan na muna. Hanggang dyan na muna. Dito scripted bro. Wala tayong nagtapan bro. Alam niyo mga kapatid na lahat ng nag-guest dito walang script. Ayan, walang script. Kasi gusto ko sila mismo mag-share. Ayokong impluwensyahan sila. Hindi po ganon. Binibigyan ko ng kalayaan na magpahayag lahat ng mga nag-guest po rito. Ayan. Kung ano ang dahilan, siguro sa susunod yun. Agad dyan muna. Ayan. Kaya pinapakita ko lang sa inyo, mga kapatid. Hindi naman talaga, una, yung mga nandyan sa loob, mulat kami sa katotohanan. Yung mga panatiko pa dyan, hindi kami umalis para maging masamang tao. Tandaan nyo yan. Hindi kami umalis para magpakasama. Mulat kami. Yung mga alam namin, it so happen, hindi nyo kasi alam. Brad, sana sabihin mo na lahat. Hindi ganun kasimple ang buhay. May panahon, merong tiyempo. Malalaman nyo rin. Pero sa ngayon, medyo, dyan muna. Very obvious na naman. Ano bro? Tama ka Kasi nung umalis tayo, ako, kagaya ko bro. Umalis ako. Hindi naman ako nagpakasama-sama. Actually, hindi rin ako naglalasing. Hindi naman ako naninigarilyo. Hindi naman ako nagsabi. Umuhay akong normal. Proper way talaga. Oo, umiinom ako ng mga red wine. Mga red, pwede yan. Pero, hindi yung alak na matatapang. Hindi ako seryoso, hindi. Anything, wala. So, tao na ako. Diba? Kaya mali ang sinasabi nila na pag umalis daw sa kanila ay makakasama. Hindi. Totoo. Hindi totoo yung paratang sa atin. Na yung sinasabi nila na wala pa kaming nakita na umalis sa iglesia na napaputi. Yan ang laging claim nila Yan din yung panggagaslight dun sa manggagawang bagong exit lang Na hintayin nyo, medyo siguro ilang panahon pa, magugulat na lang kayo. Baka lang naman. Baka kasama natin dito. Matindi yun. Ayoko naman siyang pilitin. Karapatan naman niya kung anong niya, kung gusto niya magsalita o hindi. Pero, malamang magsasalita yun. Kasi sabi nga niya sa akin, bro, malaking bagay yung pagsasalita mo, pagsasalita ng mga lumalabas. Malaki nagagawa. Kaya nga ini-encourage ko kayo mga kapatid, yan, katulad ni Brad Anya. Dalawa kasi yan Yung iba, na-invite ko. Yung iba sila naman na nagsabi, Brad,
Gusto ko po mag-share. May mga ganun din. So, kung hindi, meron sa inyong gusto magsabi, gusto niyo pala magsalita, hindi ko kayo natatanong, baka hindi ko lang naiisip. Pagpasensyahan nyo na, medyo limitado na ako doon. Gusto niyo pala mag-share, naghihintay lang kayo, huwag nyo na hintayin. Approach nyo na ako. Pwede, kahit sino, mga kapatid. Magsabi kayo, Brad, pa-line up naman, May mga ganun. Sa line up natin, yung iba dyan, nakaganon, Pa-line up naman, Brad. Actually, meron tayo. Abangan nyo sa Sabado. Medyo controversial yung Sabado. Yan, Kung matutuloy tayo sa Sabado, medyo controversial yon yung guest natin. may controversial sa kanilang lugar. Ayan. Abangan nyo yun. Kayo nga absent next Saturday kung matutuloy tayo. Ayan. Brad. Hello, bro. Meron din ako sanang i-share kaso ewan ko lang kung may oras pa tayo. Tungkol dun sa pagkamatay ni Bes. Kasi marami kasi nagtatanong, bro, yung mga early 2022, 2021. Marami nagtaka kung anong dahilan at bakit namatay si Bes. Ito naman, bro, ang babahagi ko naman ay ayon din naman ko kay Yuli. Itong sinabi niya sa amin, baka kung ano nangyari talaga. Ang kwento niya, si Bes daw, namatay. Ang nangyari pala, sumakit yung likod sa bandang lower back ng kanyang hips, sa backbone, sa lower back. Sumakit daw yun ng matinding sakit nung kinagabihan. So, that time na yun, nakahiga si Bes, bigla nasa kwarto si Bes, and then yung si Yuli nasa kabilang room, at sumakit yung likod ni Bes. Napasigaw si Bes at tinawag si Yuli. Yun ang kwento ni Yuli sa amin. At yun nga, bigla na lang siya na-atake dahil ang cause ng kanyang death ay yung sa sobrang sakit. Masama pala kapag ang isang sa parte ng katawan mo ay mayroong matinding sakit, pati ang heart natin ay na-apektuhan. Yun ang nangyari. So ako, bro, ito, naniniwala ko kay Yudi sa mga sinabi niya dahil siya ang naroon sa mga panahon na yun. Saksi siya sa mga pangyayaring nangyari yun kay Bes. Ang kinalulungkot ko lang kasi, bro, para hindi naman kasi minsan ang pagsisinungaling nakakasama rin. Kapag walang magkasabing ng totoo, syempre lahat maniniwala sa mali, sa kasinungalingan. Kasi meron kasi ibang mga nagsasabi, lalo na sa social media, na si Bes ay namatay. Yung threesome na sinasabi nila. Hindi totoo yun. Actually, matagal ko nang gustong sabihin. Kasi, siyempre si Yuli ayaw magsalita. Ako bilang nakausap ko siya, naikwento niya sa amin niya. Hindi dahil sa kakampi ako kay Yuli. Actually, bago ako umalis sa kami, hindi na kami nag-usap na talaga. Pero ang punto kasi, doon tayo sa totoo. Doon tayo sa totoo. Huwag tayo naniniwala sa mga sabi ni ganito, kasi ganito, sabi ni ganito. Yung sinasabing ko, bro, hindi ako convenient ko, hindi ako naniniwala. Akin, na opinion ko, So, kasi naniniwala ako, dahil ang batayan ko kasi, Brad, yung sinabi ni Yuri, dahil siya ang nakasama siya ang naroon ng mga panahon na yun. Ang nakakalungkot lang kasi, bro, mga dating mga kapatid natin, actually, buhay pa si Bes, pinaninira niya pa sa kanya. Hindi naman talaga kayo naniniwala, hindi sila naniniwala noon. Pero ang nakakalungkot, naniniwala na sila ngayon. Yun ang hindi maganda sa mga nangyayari. Kasi yun nga, gaya ng sinabi ko, yung kasinungalingan, kung minsan nagiging totoo pag pinabayaan mo. Kapag walang kasabi, yung tama, katotohanan.
gustong ibahagi rin. Mm. Sinamantala ko na kasi itong pagkakataon ko. Kasi, siyempre, wala na tayong maasahan. Siguro hindi magsasalita. Ayaw magsalita. Sabi mo nga, tumahimik siya. Mm. So, ako bilang naging kasama ko siya sa 2 taon na naging parte ako ng kanilang samahan, ako din naging officer din ako dyan sa kanila. At nakakasama na nakausap ko siya. Hindi ko naman masasabing masama rin siyang tao. Mm. Pagkamat meron mga ugaling hindi maganda sa isang tao, sa kanino man, sa akin, sa tayo, sa ako. Meron. Pero hindi ko masasabing masamang tao siya. Kasi, sa totoo, isa nakakausap ko rin. Dati nakakausap ko siya, nagbibigay rin siya ng mga payo. Sabi niya, Brad, ito, huwag mo na, masama na yan. Parang nakikita-kita ko rin na meron din siyang malasakit sa mga kapatid. Kaya ako, bro, itong sinasabi ko tungkol doon sa nagkaroon ng grupong MCGP, hindi dahil sa gusto niyang nagkaroon siya ng sariling grupo. Pero ang layunin talaga namin that time, bro, kasama ko dati dyan, ang layunin talaga namin, ang purpose namin, ang mga kapatid na umalis, na gusto makapagpatuloy sa mga pakikinig kay Brad Hale, ay makapakinig ng mga dating paksa. Kasi wala nang maasahan doon sa kasalukuyang dito. Mm. Yun ang sa akin. Sige. Hindi na ako magko-comment doon. Bibitinin ko doon eh. Pinutol ko nga eh. Sa susunod naman yun. Kahit lang bro, yun naman natin. Oo, syempre. Mga kapatid again, huwag kayong magalit. Baka may nagagalit kay Brad Anya or ano. Yun yung kanyang perspective eh. Tanggapin nyo, hindi nyo tanggapin. Hindi naman liliit ang subo niya. Alisin po natin yung ugali na napulot natin sa MCGI na nagtatakwil tayo ng tao. Huwag tayo magtatakwil ng tao. Kung hindi mo talaga siya gusto, ano mo na lang, shove it off mo na lang. Pagpag mo na lang. Okay na. Sige, yan ang pananaw mo sa buhay. Okay, diyan ka. Ganon. Malalaki na tayo, matatanda na tayo eh. Maging disente po tayo, mga kapatid. At tulad din yan, tayo mga nag-exit, marami tayong nung lumabas tayo, talagang may iba-iba ng paniniwala. Bakit? Nireset lang po tayo, mga kapatid eh. Nareset lang naman tayo. Dahil totoo namang may kalayaang binigay ang Diyos. Nung lumabas tayo, binawi lang ulit natin yung kalayaan. Kinulong lang tayo eh. Nung nakita natin yung kaipokrituhan, nakita natin yung panlilinlang, nakita natin yung panluloko, lumabas lang ulit tayo. Nireclaim lang natin yung kalayaan natin. Kaya hindi masama. Hindi masama na nagkahiwa-hiwalay tayo. Walang problema doon. Hindi naman maiipon natin ang lahat, mga kapatid. Kaya pag may ibang pananaw, hayaan nyo na lang sila. Mas magandang mabuhay ng ganun payapa.